Hello everyone, welcome to my journey in Life with Christ without rice. May mahalaga tayong pag-uusapan ngayon. Ang topic natin ngayong oras na ito ay patungkol kung kailan ba tayo dapat mag-decide na mag-Lions Diet. At para sa kaalaman ng lahat, ako po si Pastor Kelvin Cabuyao. I'm the founder of Life with Christ Without Rice Ministry. At ang ating pong community ay sinimulan ko nito lang September of 2022. So this coming September, magto 2 years na po ang ating community, and slowly ay parami na po ang natutulungan ng ating community at napakarami ng mga health issues na na-address, na natulungan. At isa pong biyaya sa Panginoon, mula sa Panginoon, na nabigyan po tayo ng oportunidad using this platform na maipakalat natin this way of eating. Para po sa kaalaman ng lahat, ang ating pong community ay nagsimula from low carbs to carnivore. And welcome, nasa last phase na tayo ng ating way of eating, and this is Lions Diet. So para sa dagdag kaalaman para sa bawat isa, kailan ba tayo dapat mag-decide na pumasok sa Lions Diet? Kung ikaw ay isa sa mga nasa iba't ibang klase ng mga way of eating, vegan diet, or ano pa mang mga choice of food or way of eating na nasimulan mo na, at sa tingin mo ay effective naman, I strongly suggest ipagpatuloy mo lang siya, i-push mo lang yan, yung ganyang klase ng pagkain. At kung sa tingin mo naman ay hindi pa rin na-address ang mga health issues na meron ka, maybe it's about time na bakit di mo subukang mag-start sa low carbs. At kung sa tingin mo ay naging maganda na at meron ka pa rin napapansin na hindi pa rin na-address ng mga health issues, tumesting ka na sa carnivore way of eating. At kapag hindi pa rin talaga, for the longest time, kung susubukan mo na 1 month, 2 months, 3 months, or 4 months, kalahating taon o isang taon, at sa tingin mo ay parang may kulang doon sa ginagawa mo at parang hindi pa rin na-address talaga yung ilang mga health issues natin, I strongly suggest na subukan nyo na ang ating Lions Diet. So dito lang talaga ay dito ko nakita na yung nag-start na tayo magkaroon ng elimination sa ating mga kinakain, sa choice of food na meron tayo, doon na talaga na-address utay-utay ang mga health issues natin nung nawala na ang ating mga inflammation. But nung hindi pa rin talaga na-address ang ilan sa ating mga health issues, doon na tayo nagkaroon ng pagbabago, na dumating na tayo sa punto ng ating community na subukan na natin ang ating last phase ng ating diet. Ito na yung ating Lions Diet. At ilan sa mga nasa loob ng community, mga sumubok, pero yung ilan talaga ay medyo nahirapan sapagkat namimiss daw nila yung itlog. Nag-eliminate na nga sila Pastor, pati ba naman itlog, aalisin ko pa. So hindi naman natin pinipilit yung ating mga members sa loob ng ating community. Tayo naman ay nagsumikap lamang na ipaunawa sa bawat isa ano yung mga benepisyo na pwede pang maitulong kung meron pa tayong mga aalisin, mga dapat baguhin, dapat i-adjust. Kung tatanungin mo ako, Pastor, kinakailangan ko na ba na pumasok sa Lions Diet? Ikaw mismo yung makakasagot sa'yo. Kung sa tingin mo ay hindi pa rin na-address lahat talaga ng mga health issues mo, eto na, subukan natin. Pero kung sa tingin mo naman ay magiging mabigat at mahirap para sa'yo doing Lions Diet, I strongly suggest na mag-focus ka na lang. Mag-focus ka na lamang doing carnivore way of eating. I-update nyo lamang ako kung nasa Lions Diet na kayo, para at least may bahagi din natin sa iba na nagnanais din na masubukan itong ganitong klase ng pagkain. Beef, salt, and water. At ito, sana itong maikli na video na to ay nakapagbigay sa iyo ng makatulong na mag-desisyon ka na kung sa tingin mo ay may mga health issues ka pa na hindi na-address, na baka sakali sa pamamagitan nito by simply elimination diet
ay mas pina-stricto pa natin ay magkaroon na tayo ng magandang resulta sa ating ginagawang ito. Sabi ko nga, ihahabol ko lang, kaya din naman ako nag-decide na din na ituro ito sa loob ng ating community, sapagkat ang baboy, manok, alam naman natin na halos lutong-luto na talaga sa gamot, sa mga feeds. Pero kaibahan sa mga ruminant animals, na bibigyan man sila ng antibiotic o mga papakain man sila ng feeds, but still, tingnan nyo ako, but still, ay ano pa rin sila, kumakain pa rin sila ng damo. So magkaiba pa rin talaga sila ng chamber, yung the way ng pag-digest ng pagkain, napakalaki ng pagkakaiba nitong mga nakasanayan nating kainin baboy, manok kumpara sa mga ruminant animals. Doon na nagkaroon ng magandang changes, nagkaroon ng pagbabago ilan sa mga member ng ating community patungkol sa kanilang kalusugan. At nagkaroon ng payapang kanilang kaisipan, nagkaroon ng hindi mabigat yung pakiramdam, hindi na rin nila maipaliwanag na mas masaya sila nung inalis nilang itlog, inalis nila yung other meat. Nung nag-focus lang sila sa ruminant animals, ay mas naging positive yung kanilang kaisipan. Basta hindi maipaliwanag na naging maganda yung naging resulta doing Lion's Diet. At kung ikaw sa tingin mo, you are very excited na maranasan ano ba yung mga pwedeng mangyari on the positive side kapag nag-focus ka na sa ruminant animals. Sana ay nakatulong itong maikli na video na ito na makabibigay sa iyo ng lakas ng loob. Once na mag-join ka sa aming community, hindi ka po nag-iisa. Marami kaming lumalaban sa ganitong way of eating. And I hope and I pray na makilala at makasama ko po kayo. This coming September of 2024, we will celebrate our 2 years ng ating community. Sana makakasama ko po kayo. At pagbibigay lang ako ng date ko, anong araw ba yon. At ang mahalaga ay makasama ko lang po kayo. Let's celebrate. Pagpasalamat tayo sa Panginoon na nabuo ang community na to. And yun lang po. Maraming salamat po. Lagi niyo lang po tatandaan. Hanggat may hininga, may pag-asa. Ako po si Pastor Kelvin Cabuyao. We can live without rice and we cannot live without Christ. God bless.